Welcome to a special segment of Ikaw at ang Batas. And we are now in our election campaign for our local candidates. And we want to meet a candidate for a local position in the city of Baguio in the person of Mark Andrew Bandok, Director. Welcome to our Ikaw at ang Batas segment, Mark Andrew. And it is a pleasure to meet you for the first time. And who are you? Thank you very much po, Attorney. It's a great privilege to be with you here this very morning. Ako nga po pala si Mark Andrew Bandok, Director. Dito po ako pinanganak sa Baguio City. And my parents are Martin at Ikaw, Director. Yung father po ng tatay ko, yung father niya is from Tadjan Mountain Province. At yung mother po niya, Attorney, sa Sabangan naman po, Sabangan Mountain Province. And my mother naman is from Bauco Mountain Province. So, kung titignan ko yung roots, kung saan pinanggalingan ng mga magulang ko, ang mga apelyido po nila, ang father ko sa mother side, Bangyakan, Isden, at saka Bayawa, and Langguyan. Yung mother ko naman, sa side ng mother niya, Sarol at Cabradilla. Tapos yung father side niya, Kayat at Bando. So, purong Igorot po tayo. And where did the family name Directo come in? Ay, opo, may kwento po yun, Attorney. Yung father po kasi ng father ko, ang pagkakalam ko dun sa history nila, sumama-sama siya sa ibang tao noon, tapos pinalitan yung apelyido nila. Kasi noon po, pinapalitan yung apelyido. Yung first name nila, ginagawang yun ang nagiging last name. So yung Langguyan, yung kapatid ng lolo ko, lahat sila Langguyan. Tapos yung lolo ko na, pinalitan na nila ng Directo. At yun na ang sinunod ng father mo. Yun na At po. sinunod na rin. Yes po, Attorney. So, you were born in Baguio. So, how was your childhood dito sa Baguio or the other adjoining municipalities, if any? Yes. Yes po, Attorney. Napakasarap pong lumaki doon sa lugar ng mga magulang ko. Actually, yung lolo ko po, Attorney, nag-reside sila sa Ampukaw, Itogon, Benguet, which is yung sitio po namin is sa Samuyao. Now, doon din po ako nag-aral, Attorney, elementary and high school. So, nung college na po tayo, dito na po ako sa Baguio, Attorney. And what schools, if any, ang na-attendan natin? Sa University of Baguio po. And then, parang pumapasok-pasok lang po ako doon sa Baguio Colleges Foundation, and then SLU, sumasama-sama ako sa mga kaibigan ko na nag-e-enroll. Kaya parang dumami na po yung international ka. And being a Baguio boy, saan ang hangout mo nung araw? Ay, opo, Attorney. Actually, nag-umpisa po tayo sa Lacandula Street. Malala ko yan. Yan ang paradaan ng Francoville. Brookside kasi yung father's house ko yan nasa Francoville. Ano naman ang pastime sa Lacandula? Alam natin. Ay, opo. Maraming pwedeng pastime nung araw sa Lacandula Street. Totoo po yan, Attorney. Sobrang dami pong mga nangyari po noon sa Lacandula. Nag-umpisa po kasi tayo ng negosyo natin sa Lacandula, yung billiard hall. So may bilyaran at the same time may folk house. Kaya doon po tayo nag-umpisa sa way back 2000, year 2000 po yun. So pag namasyal tayo sa Lacandula ngayon, makikilala ka ng mga contemporaries mo doon. Baka so. Nandun pa sila. Ngayon, all the while sabi mo, nagne-negosyo ka na. So nag-start ng folk house at sa kabilyaran. From there, ano pa ang negosyong pinasok mo? After po ng negosyo natin sa Lacandula, pumasok na po ako sa car dealership.
So, So parang buy and sell. buy and sell po ng mga sasakyan, attorney. Tama po. And ang scope mo, Baguio lang or lumabas ka na ng Baguio? Anong una po, attorney, nag-umpisa pa lang po tayo, inside Baguio lang po. And then habang lumalaki, habang binibless po tayo ng taas, lumalaki na po hanggang sa, All over. opo, yes, attorney. So nagkaroon ka rin ng negosyo sa Metro Manila. Parang doon na rin po ako kumukuha ng mga units po natin noon sa Subic, sa Clark, tapos sa Metro Manila ho, attorney. So ano ang lessons na you derive from engaging in business? Medyo small time nung una at lumago at nag-expand hanggang Metro Manila, Clark, Subic. Ano ang lessons na may dudulot na pwede mong i-share sa ating mga viewers? Napakadaming challenges po, attorney. Pero ang pinakamainam po dito, maganda kasi habang may challenges, lalong lumalakas po yung sarili po natin, yung sa dibdib at saka sa isipan po natin, attorney. Kaya patuloy po. So, alam ko po na halos karamihan ng mga negosyante po, attorney, may kanya-kanya po silang pagsubok din. And alam ko na yung mga iba talagang tuloy-tuloy sila. Kaya nakamtan po nila yung magandang achievements po nila. Nasubukan mo na rin bumagsak